Hi guys! So ang topic natin ngayon is for strength of materials, which is about shear stress and bearing stress. So magsasolve lang tayo ng more problems. Problem number 4 for strength of materials, shear stress and bearing stress. The rectangular piece of wood 50 mm by 100 mm is used as a compression block. The grain of the wood makes a 20-degree angle with the horizontal as shown in the figure below. Determine the largest axial force P that can be applied safely if the allowable stresses on the plane of the grain are 18 megapascal for compression and 4 megapascal for shear. Okay, so meron daw tayong rectangular piece of wood. Ito, 50 millimeters by 100 millimeters. So, let's say ito yung 50 millimeters. Yung 100 millimeters, siya yung parang thickness. Yan, so kung i-drawing natin, yan, parang siya yan, yung 100 millimeter. So, it is used as a block, a compression block. So, merong naka-applied na load, P, dito sa taas niya. So, kino-compress siya ng force P. The grain of the wood makes a 20-degree angle with the horizontal as shown in the figure. Tapos, etong wood daw na to, yung grain niya, pag sinabi natin grain, di ba yun yung linya dun sa wood, yung longitudinal arrangement or direction ng texture ng mga wood fibers. Okay, so 20 degrees daw. So, di lang naka-drawing pero parang ganito siya, yung linya sa wood. Ito yon, yung 20 degrees from the horizontal. Or ito yung given angle na to. Determine the largest axial force P that can be applied safely if the allowable stresses on the plane of the grain are 18 megapascal for compression and 4 megapascal for shear. So, hanapin daw natin yung largest axial force P allowable para hindi natin ma-exceed yung allowable stress lang dun sa plane of grain na 18 megapascal daw for compression and 4 megapascal for shear. So kapag nag-apply tayo ng compressive force P dyan, ang tendency, pwedeng masira yung wood, di ba? So possible siyang madami or ma-break dito sa direction ng grain niya. Okay? So sige, assuming na nasira siya, nag-fail siya, so para malaman natin yung mga compressive and compressive force and shear force dun sa grain, mag-cut tayo ng cutting plane, mag-pass tayo ng cutting plane doon sa direction ng grain. So, pag dinrawing natin, so, yung top view yung ko-consider ko, pass ako dito ng cutting plane, dito, 20 degrees then from the horizontal. So, ito yung front view lang. And let's say ito yon, and yung front view. Okay, kinat natin dito. Yan, so meron tayong applied force P dito, di ba? So may expose ngayon yung internal force dito sa cut portion, which is dapat same magnitude dito sa P pero in opposite direction. Let's say, pataas. Kasi pababa dito si P, so babalansehin siya nung pataas na force P. Yung internal force dito sa cut section ng wood. Ngayon, etong
P na to, sa exposed section niya, is magkakaroon siya ng component na perpendicular tsaka parallel dito sa area na to. So magiging, ito yung cross-sectional area. Diba meron tayong thickness or yung dimension na to is 100 millimeter. Tapos ito is 50 millimeter. So meron tayong magiging area dito na nakaslant din, di ba? Oops. Incline din siya ng 20 degrees. Okay, ito yon, yung area na yan, nung nakat. So 20 degrees ito from the horizontal, di ba? Yan. So itong area na to is magkakaroon ng component si P na parallel and perpendicular dito sa inclined area. So let's say ito siya. Ito yung, sige, color green yung, ito yung parallel or tangential. Tapos ito yung perpendicular or 90 degrees. Yan. 90 degrees dito. Okay. Yan. So, etong tangential component nung P, sige, pangalanan ko siya as P tangential, or siya kasi yung magbibigay ng shear stress eh. So, P sub tau ko siya ipapangalan. Tapos, ito namang perpendicular, siya yung magbibigay ng normal stress or compressive stress. So, siya yung P sub sigma. Okay? Yan. So, hanapin daw natin yung value netong P, safe value ng P, para hindi ma-exceed yung given stress lang doon sa plane of the grain, which is kapag compression 18 megapascal, tapos kapag shear 4 megapascal. Yan, so etong P tangential component or yung P sub tau nung P, siya yung magpo-produce nung shear stress dun sa plane nung grain, sa wood. So, bale, magiging equal siya sa P tau over etong area na to, yung inclined area. Tapos dun naman sa sa compressive stress, yung normal stress is yun naman dito sa perpendicular component ng P na P sub sigma over the same area din na A. Yan. So, kailangan nating makuha yung value ng P sub tau tsaka P sub sigma in terms of P. Okay, paano analyze natin yung triangle, or actually pwede kayong bumuo dito ng tayo ng parallelogram. So pag bumuo ko ng parallelogram, ko-connect ko itong, or ire-redraw ko itong parallel na side, yung P sub tau dito. Tapos ko-connect ko or i-draw ko rin itong parallel P sub sigma dito. Yan, so magiging isang parallelogram siya, although pangit yung drawing. And then ito yung etong diagonal is siya yung P. So pwede nating i-analyze etong portion na to, yung right triangle na to, or yung right triangle na to. Pareho lang sila. So 90 degrees sa isa't isa yung component, kaya 90 degrees ito, tsaka ito. Okay? Sige, so kapag in-analyze natin, kahit ito na lang analyze ko.
Yan, so drawing ko dito, ito yung P sub tau, ito yung P sub sigma, and then ito si P. Yeah, urong ko lang. Yan. Ito yung 90 degrees. So, kailangan nating malagyan ng angle. Pwede dito or dito bago tayo mag-SOHCAHTOA. Kasi 'di ba this is 20 degrees. 20 degrees from the horizontal. Or etong ano na to, etong side na to. Or also the P sub tau component with respect siya sa horizontal, magiging 20 degrees. So, kung i-consider natin ito, tapos draw tayo ng horizontal. So, perpendicular siya dito sa P kasi vertical si P, di ba? Kung 20 degrees to, etong angle na to, ano dapat to? Para total of 90-70, no? Kasi dapat complementary tong dalawang angle, acute angle kapag right triangle. Para 20 plus ito is 70 plus 90, total of 180. Ayun, so ang angle na to is 70 degrees. Ito yon. So lagay natin, bali dito siya ilalagay sa right triangle na to. In-isolate ko, 70 degrees. Okay? Yan. So, kapag kinuha ko yung P sub tau in terms of P, bali ito si P, pwede tayong mag-cosine. Okay, so cosine ng 70 degrees is equal to adjacent kasi siya si P sub tau, di ba? P sub tau over hypotenuse P. So, ito yung hypotenuse si P. Cross-multiply ko dito si P, bali si P sub tau is P cosine 70 degrees. Si P sub sigma naman, pwede tayong mag-sine kasi opposite naman si P sub sigma sa 70 eh. So, sine 70 degrees is equal to opposite P sigma divided by hypotenuse P. Okay. Iko-cross multiply ko si P, bale P sine 70 degrees is equal to P sub sigma. So, meron na tayong P sub tau, P sub sigma in terms of P. Okay? Next is, eto namang A, paano natin siya kukuhain? So, yung A, ito yon, yung area na to, di ba? Yung naka-inclined. Kasi dyan perpendicular at parallel etong P sub tau and P sub sigma, 'di ba? Paano natin siya kukuhain? So, rectangle din naman siya. Parang itong top cross section niya, rectangle 'to, 'di ba? Pero naka-incline siya. Kasi 20 degrees from the incline yung grain. Pwede natin kuhain lang 'to, ito, yung hypotenuse. Magdodraw ako ng right triangle. So, ito yung hypotenuse ng right triangle. Bale, kung 50 ito, 50 millimeters, drop ko siya dito. So, ito yung right triangle natin, yung orange. So, 50 millimeters ito. Yan. Ito yung hahanapin ko, let's say L. Okay, pwede ko siyang mahanap kasi itong angle na to makukuha natin, di ba? Kung 20 degrees ito, with respect sa horizontal, parallel kasi ito, dito sa imaginary horizontal na yan, magsisilbing transversal itong mismong slant length na hinahanap natin. So, by alternate interior angle, congruent itong dalawang angle na to. So, 20 degrees din yan.
Okay, etong angle na to, 20 degrees. So, makukuha ko yung L by SOHCAHTOA. Tapos, para makuha yung area A, ita-times ko siya dito sa 100 mm. Kasi rectangle lang siya. Kumbaga, ito si length and ito si width. Length times width equals the area. Sige, para mas malinaw, i-isolate ko tong kulay orange na right triangle dito. So, magiging ganito siya. So, ito yung 50 mm. Tapos, ito yung 20 degrees. Tapos, ito yung hahanapin natin, yung hypotenuse L. Yan. So, magsa-SOHCAHTOA na lang tayo. Anong gagamitin natin? Adjacent kasi itong 50 mm sa 20 degrees. So, magko-cosine 20 degrees tayo. Okay? Equal to adjacent 50 mm over L. So, cross-multiply ko na lang. So, solve ko si L, diba? Cross-multiply si L dito. Cross-multiply si cosine 20 degree dito. So, L is 50 divided by cosine 20 degrees. Yan. So, L pa lang to. Para makuha yung area, ita-times nga natin siya sa 100 mm. So, bali, ang area natin is etong L, 50 over cosine 20 degrees times etong 100. Okay, so magiging ilan na yan? 5,000 over cosine 20. 5,000 over cosine 20. Unit neto is millimeter times millimeter, millimeter square, di ba? Yan, so kompleto na tayo. Ipa-plug in na natin dito sa formula. So simulan ko dito sa shear stress. So shear is equal siya dito sa P sub tau in terms of P is P cosine 70 degrees. Divided by yung area A, ito yung 5,000 over cosine 20. Okay, 5,000 over cosine 20. Pero may value tayo ng shear stress, di ba? Ano yung shear stress? 4 megapascal. Okay, so papalitan natin yung value netong tau ng 4 megapascal. So dapat consistent tayo sa unit. So di ba ito ang unit natin dito is millimeter square. Etong megapascal, pwede rin siyang isulat as Newton per millimeter square, di ba? So, consistent na tayo. Yan. Pwede nyo na itong i-shift solve sa calcu if you want, or kung gusto nyo manual computation, cross-multiply ko to dito, tapos cross-multiply ko si cosine 70 dito sa denominator, bale masasolve ko si P as what? So, ito 4 Newton per millimeter square times 5,000 divided by cosine 20 degrees millimeter square. So, makakancel mo si millimeter square. So, tama. Ang magiging unit ng P, dahil 4 siya is Newton. Divided by, ito yung cosine 70 degrees. So, gamit yung calcu input natin, 4 times 5,000 divided by cosine 20 divided by cosine 70. Ay, naka-radian pala tayo, sorry. Dapat naka-degree. Shift, set up 3. Okay, 62, 228.95. 62,228.95 Newton. Okay. Tapos, dun naman sa saan? Sa shear, ay sa compression, dun sa normal stress
compressive stress. Sige, so ang formula natin is ito. Hanapin din natin yung equivalent P. So stress is equal to, ano naman yung P sub sigma in terms of P is P sine 70 degrees. So P sine 70 degrees divided by, so same area A, di ba? A is 5,000 cosine 20 degrees over cosine 20 degrees. So millimeter square din ang unit niyan. Tapos may value tayo nung stress equal to 18 megapascal. So 18 megapascal. So para consistent tayo, gagawin ko siyang, yung megapascal din is Newton per millimeter square. Yan, so pwede nga i-shape self sa calcu or manual compute, cross-multiply dito, cross-multiply dito. Bale, P is 18 Newton per millimeter square times 5,000 over cosine 20 degrees divided by, sa millimeter square yung unit niyan, over sine 70 degrees. So, cancel ulit yung millimeter square. Final unit sa P is Newton. So, input natin 18 times 5,000 over cosine 20 divided by sine 70. Okay, 101,922.69 Newton or 101.92 kilonewton. So, dito sa dalawang P na nakuha natin, ito yung P due to sa shear, tapos yung P due to sa normal stress, compressive stress, ano yung pipiliin natin? So, para safe, yung mas mababa sa dalawa. Ito, si 62,228.95 Newton. So, para walang mag-fail, use is smaller. So, ito yung answer natin. Or 62.23 kilonewton. The figure shows a glued joint known as a finger joint in a 6-inch by 3/4 inch piece of lumber. Find the normal and shear stresses acting on the surface of the joint. Yan. So, ito daw yung ating lumber. Ano siya? Glued. So, na-imagine nyo, kapag hiniwalay nyo itong dalawa, pa-zigzag, di ba? Pinagdikit lang yan. Ginlo lang to. Itong mga portion na yan. Nakaglue lang sila. Okay? Tapos yung angle pala is 30 degrees daw. Itong angle na to. Ang dimension niya is pala netong lumber is 6-inch by 3/4. So ito yung 6-inch. Tapos yung 3/4 na yun, parang siya yung thickness. So kapag i-draw nyo dito, ito yun, yung 3/4. Yan. Yan. So ito yung 3/4 inch. So find the normal and shear stress acting on the surface of the joint. So ano raw, 'di ba? Ito 'yon. Ano raw yung normal and shear stress na nag-act dito dun sa joint. Halimbawa, kung dinetouch natin sila sa pagkakadikit, pagkakaglue, ano raw yung nag-act na normal? Kumbaga, ito 'yon, 'di ba? Kapag dinro natin, ito yung surface na 'yon. Ano raw yung nag-act na normal, shear, tsaka shear stress, saka normal stress dito sa surface. So, paano natin to i-analyze? So, sige, i-cut natin. Let's assume nag-fail sila. Nag-fail yung system, yung lumber, nabiyak sila dito sa joint. Kapag dinro natin, sige, so yung front view, i-draw ko. Actually, copy ko na lang.
Pwede ba yun? Copy ko na lang to. Tapos, delete ko to. Ay, hindi pala. Sige, ito na lang. Tapos, i-draw ko to. Lagyan ko uli ng line. Yan. Ni-recycle ko na lang yung drawing. So, consider ko ito lang left portion nung glued lumber. Yan. So, nung dinitouch natin sila, syempre, ma-expose yung internal force dito. So, lahat na itong mga surface, ito, tsaka ito, ilan sila lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Diba? Magkakaroon ng internal force sa surface na dapat yung sum nila is equivalent dito sa 800 pound in opposite direction. So, magkakaroon tayo ng force dito, force dito, force dito, 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 tsaka dito. Kasi para mabalance, 'di ba? In equilibrium. Kung 800 pound to, dapat meron din tayong total of 800 pound dito na dinivide dito sa 6 na surfaces in opposite direction. So, tig-iilan sila yung force na ma-experience ng bawat surface. I-divide natin to sa 6. 'Di ba? So, 800 divided by 6. Yan. Tig 800 divided by 6. Ang unit pala natin is pound. Okay, pound. Ito sa 800 pound. Okay. Tapos, paano natin ngayon consider yung stress? Normal tsaka shear stress dito sa surface. So, kahit mag-consider lang tayo ng isa. 'Di ba? Pag hinati pa natin to further, so hatiin ko ito sa gitna, hatiin ko sila sa gitna. So magkakaroon tayo ng 6 din. So kinat ko, hinati ko, which is pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang yung effect netong 6. Ito. So kahit i-consider ko lang is etong isa or isa, kahit ano dito sa 6. Consider ko i-analyze. Sige, so try natin consider i-analyze kahit, sige, ito na yung pinakababa. So kung yung pinakababa yung i-analyze ko, kasi pare-pareho lang naman yun eh. So redraw ko dito yung pinakababa. Yan, ito yun na. So, kailangan malaman natin yung equivalent dimension kung ganda na lang siya kaliit. Ano yung total neto? 6, di ba? Kung 6 ito, dinivide natin sa 6, bali tigwa 1 na lang to. 1 inch. Okay, tigwa 1 inch na lang sila. Para total of 6. So, 1 inch na lang to. Tapos meron tayong applied load dito, 'di ba? Yung 800 over 6 pound. Ngayon, itong angle madi-divide din, 'di ba? Kung 30 degrees ito, pare-pareho lang yan 30 degrees, dinivide mo into 2, tig 15. 15, 15, 15, 15, 15. So therefore, ito 15 degrees din. Ito, 15 degrees. So, ito ngayon yung i-analyze ko, hahanapan ko ng shear and normal stress. Yan. So, kung ito is 8,600 pound, 800 over 6 pound na horizontal force to the right, bale, magkakaroon siya ng
component kasi naka-incline tong area na to. So, meron pa rin siyang thickness ha na kung i-drawing natin, ang considered niya na thickness na to is yung 3/4 inch. 3/4 inch. So, magkakaroon ng inclined area ngayon. Ito yon. Sige, kung i-redraw natin. Ito yon yung inclined area, di ba? So, magkakaroon ng component etong P, which is ito yung 800/6 pound na perpendicular tsaka parallel dito sa surface. Sige, kung i-isolate natin dito, yan, diba ito si P? Yan, so magkakaroon siya dito ng parallel and perpendicular. Yan. So, ito yung magbibigay ng normal stress dito sa surface, yung perpendicular. So, pangalanan ko siya as, sige, kung ito si P equal to 800/6 pound, ito si P sigma, kasi siya yung magbibigay ng normal stress, sigma. Tapos, itong tangential, si P tau. Kasi siya yung magbibigay ng shear stress sa surface. So, kailangan ma-represent natin sila in terms of yung value ng P. So, may value naman na si P, diba? Ito yung 800/6 pound. Paano? Consider natin yung parallelogram na mabubuo dito. So, i-draw ko dito yung parallel sa P, P sub tau. Tapos, draw ko dito yung parallel sa P sigma. So, parallelogram siya. Etong P yung diagonal. So, pwede nating i-consider kahit etong taas or baba. Okay? So, depende sa inyo kung anong gusto niyo i-consider. By the way, 90 degrees yung components sa isa't isa. So, 90 degrees to, pati ito. Okay, perpendicular. So, right triangle yung mabubuo natin dyan. Okay, so kung i-consider natin is ito na lang, yung taas. Sige, isolate natin, yung magiging right triangle is ganito. Yan, ito yung right angle, ito si P sub tau, ito si P sub sigma, and then ito si P. So, kailangan malagyan natin ng acute angle. Diba, ito is 15 degrees eh. Diba, ito yung joint or yung section natin na nahati na, ito yung 15 degrees. Ito yon. So, etong angle na to is dapat 15 degrees din, which is ito yon sa drawing natin. Ito yung inclined area, di ba? So, 15 degrees din ito kasi alternate interior angle, congruent kung parallel ito tsaka ito. Dalawang horizontal line. Transversal ito. Yan. So, kung dito natin i-consider parallel itong dalawang to, so, transversal ito, yung line of action ni P tau, the corresponding angle theorem naman. Congruent dapat sila. So, 15 degrees din dapat to. So, ito yung 15 degrees. Okay? Ayan. So, may acute angle na tayo, 15 degrees. Pwede na nating i-analyze. So, katawa. So, ano si P sub tau? So, si P sub tau is cosine nung P. Kasi kung
sa SOHCAHTOA tayo, adjacent kasi si P sub tau sa 15 degree. So, cosine 15 degree is adjacent P sub tau over hypotenuse P. Okay, so i-cross multiply ko si P dito. P cosine 15 degrees is equal to P sub tau. Tapos si P sub sigma naman, bale, sine. Kasi opposite siya ng 15 degrees. So, pag nag-sine naman tayo ng 15 degrees, equal siya sa P sub sigma over hypotenuse P. Opposite kay 15 yung P sub sigma. Then, cross-multiply si P, bale, P sine 15 degrees is P sub sigma. Yan, so makocompute na natin yung value nung P sub sigma tsaka P sub tau given yung P na 800 over 6. Ang kulang na lang is, 'di ba, ang area ang stress natin kapag shear stress is yung P sub tau over yung area. Tapos kapag normal stress, sigma is P sub sigma over area. Ano yung area na to? Ito yon, yung naka-inclined. Same sila. Kasi dyan parallel at perpendicular yung component ni P na P sub tau at P sub sigma. Paano natin makukuha? So ito yan, 'di ba? Ito rin siya. Magdadrop ako dito ng altitude ng height. Okay, na equal dapat, 'di ba, 1 na lang 'yon. Ito, 1 na lang yung length nito. So 1 inch, pwede ko ngayong makuha itong hypotenuse. Okay? Let's say L. By SOHCAHTOA na lang to. 90 degrees to di ba? Tapos, ita-times ko siya dito sa thickness. So, may thickness siya dito na, di ba ito yun? Ito yung 3/4 inch. Kasi rectangle lang naman to di ba? Rectangle. So, length times width, makukuha mo yung area. So, kuhain ko muna itong length na to. Ito yung hypotenuse. Ito. I-isolate ko yung right triangle na to na maliit. So, ito siya, di ba? Which is equal yung itong angle na to, 15. Ito is 1. So, 1. Tapos, ito is 15. Hahanapin ko yung L. So, paano ko mahanap yung L sa right triangle na to? Kasi opposite yung 15 dito sa 1, magsa-sine ako. Sine 15 degree is equal to opposite 1 over yung hinahanap nating hypotenuse L. Para ma-solve si L, cross-multiply si L tsaka si sine 15. Bale, L is 1 over sine 15 degrees. So, L pa lang to. Ang kailangan natin is yung area, which is, ita-times nga natin yung nakuhang L dun sa thickness na 3/4 inch. So, magiging area A is 1 over sine 15 degrees times 3/4. Or, bale, 3/4 over sine 15 degrees. 0.75 na lang, sige. 0.75. Ang unit neto is inch square. Kasi inch to times inch, inch square area. Yan, so ipa-plug in na natin sa formula. So sa shear stress muna tayo. Sa shear stress, we have P sub tau is equal sa, in terms of P, is P cosine 15 degrees. So P cosine 15 degrees divided by the area, which is ito yung 0.75 over sine 15 degrees. So, ang unit neto is pound. Kasi si P, papalitan ko na yung value ni P as, di ba sinet natin si P as yung 800 over 6. So, 800 over 6 times cosine 15 degrees pound all over 0.75 over sine 15 degrees square inch. So, ang unit na neto is pound per square inch or PSI. So, input na lang natin yan sa calcu. So, fraction 800 over 6
times cosine 15 divided by 0.75 over sine 15. 44.44. So, ang shear stress ng surface is 44.44 PSI. Doon naman sa normal stress, okay, normal stress, sigma is, P sub sigma is, in terms of P sine 15 degrees naman. So, P sine 15 degrees divided by area, so same lang sila dito sa shear stress, 0.75 over sine 15. So, pound ito square inch. Tapos, sa-substitute natin yung P din na same lang, 800 over 6. And input sa calcu, yan, so fraction 800 over 6 times sine 15 all over 0.75 over sine over sine 15 equals 11.91. So, ang normal stress is 11.91 PSI. So, yan na yung answer.